Um, Magandang gabi sa inyong lahat. Sa gabing ito ay meron po tayong pag-aaralan doon mismo sa sinabi ng Panginoong Jesucristo doon sa John chapter 14 verse 6. Sa pangyaring ito kasi, sinabi ni Philip na hindi namin alam ang daan, sabi ni kanyang mga alagad. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, sinabi niya mismo sa John chapter 14 verse 6 na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa declaration nito ng ating Panginoong Jesucristo, dito po tayo mag-aaral sa isang verse na ito. Pero bago tayo mag-aral, ay hingi muna tayo ng gabay sa Panginoon. Dakilang Diyos sa mong banal na sa langit, salamat po Panginoon sa pribiliyo nito na makapag-aral ng iyong salita. Dito po sa aking channel sa YouTube ay pagpalain niyo po at kayo po ang magbigay ng katalinuhan sa iyong abang lingkod. Pagpalain niyo po ang aming pag-aral at mga bagay na naisip ko po at nagawa na hindi ayon sa inyo, patawad po sa lahat. Maraming salamat po o Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So makita natin yung malaking declaration ng Panginoong Hesus na sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi niya, walang sino man na makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So dito, hindi sinabi ng Panginoong Hesus na isa siya sa mga daan, kundi ako ang daan. So ibig sabihin, siya mismo ang nagsasabi, kaya nga matibay na pundasyon ito sa isang mananampalataya kung paniniwalaan mo na siya lamang ang daan, wala nang iba. Yan. Siya lang ang katotohanan at wala na ring iba na magsasabi ng katotohanan. At siya rin ang buhay. So, sa isang tao na o kaya mananampalataya at hindi mananampalataya, hindi naniwala sa Diyos, kapag napanood mo ang video ito, maliliwanagan ka kung sino ang Panginoong Jesucristo. So makita natin ay hindi na natin medyo pahabain ang introduction kasi tatlong bagay na pinakamahalaga yung binanggit niya dito sa talata na ito na sinabi niya. So unang-una, ang sabi niya, ako ang daan. Ako ang daan. Yun. Pag sinabing ako ang daan, wala nang iba, siya lang. Yun. So, dito, ako ang daan papunta sa langit. Siya ang daan. So, kaya nga, doon sa bandang dulo ng verse, walang sino man makaparating sa Ama o kaya makaakyat sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So, alam nyo ba na siya rin ang daan ng paglikha. Yan. Way of creation. Naniniwala ba kayo na si Jesus Christ ay the way of creation? Kung wala siya, walang anumang nalalang sa mundong ito. Kailanman walang nalalang kung wala si Jesus Christ. Maraming tao ang minamaliit siya.
anak lang, sabi may anak lang, mayroon nagsasabi na tao lang, mayroon naman nagsasabi na maliit na Diyos. Oh. Pero sa aking pag-aaral sa banal na kasulatan, kung wala siya, walang kailanman malalang sa mundong ito. Patutunayan ng Biblia. Ang Biblia, hindi ako magpapatunay, kundi yung Biblia. So, dito sa John chapter 1, titingnan natin yung patutuon ng banal na kasulatan. John chapter 1, makikita natin ang mga katotohanan. Yan. Babasahin ko mismo sa Biblia. Ang sabi ng John chapter 1, babasahin ko yung verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Ang sabi dito sa English, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Pansinin natin ha. Pag tinagalog natin ito, sa pasimula parang naroon na yung salita. At ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Sino yon? Patungkol ito kay Jesus Christ. So, pagdating ng verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Ayan. Ang lahat daw ng bagay ay ginawa niya. By Him, made by Him. And without Him was not anything made that was made. Kung wala si Jesus Christ, walang nalalang. Ngayon tanong, paano yung Ama? Di ba? Kasi doon sa Genesis, yan, sa Genesis, anong sabi? Anong sabi? God said, sinabi ng Diyos na magkaroon ng langit at lupa, ng lahat ng mga bagay. Yan. So nagsalita ang Diyos Ama. Sino yung salita doon? Si Jesus Christ. Sabi, kung hindi nagsalita ang Diyos Ama, walang nalalang. Yun. Kaya, dito, sabi rito, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Yun. Maaari sabihin, recording, paano nangyari yun? Ang salita ay Diyos. Tanong, ay sinabi ng Bible ako naniniwala kahit hindi ko maunawaan kung paano nangyari, ako'y naniniwala dahil sa Biblia. Kasi yung Biblia, mga minamahal, mga kapatid, o mga kababayan, ang Biblia, sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi ron, all Scripture, diba? O ang lahat ng banal na kasulatan ay kinasiyan ng Diyos na mapapakidubangan sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, at doon mapakinabangan sa instruction ng katuwiran ng Panginoon. Sabi, lahat ng kasulatan, ibig sabihin, ang lahat nandito sa Biblia, dapat nating paniwalaan na kahit hindi natin sa simula ay hindi natin maunawaan, subalit kailangan ng pananampalataya. Kasi yung pananampalataya ay hindi nakikita. Diba? Pag nakita mo, nanampalataya ka, ay hindi yung pananampalataya. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, doon sa nakakita sa Kanya, doon sa chapter 20 ng John, aklat ni Juan, sinabi niya doon, chapter 20, I think verse 21 o 20, ay sinabi niya, mas mapalad
yung hindi nakita siya at sumampalataya sa kanya. So makita natin, so bibigyan ko kayong isang halimbawa. Yung bang gamot, naniniwala ka, di ba? Bakit mo iniinom ang gamot? Naniniwala ka na gagaling ka. Pero hindi mo nga nalaman kung paano ginawa yung gamot. So ganun din yan, parang ganun. Nakuha niyo po ang ibig kong sabihin. So makita natin, kung wala si Jesus Christ, sabi rito sa John chapter 1 verse 3, walang nalalang. Ngayon, patutuo ni John. Ngayon, titingnan naman natin ang patutuo o kaya isinulat ni Apostol Pablo sa Colossians. So, dalawang writer na ang nagpatutuo. Pangalawa, si Apostol Paul. Sinabi niya dito sa Colossians, chapter 1, verse 16. So, ang sabi rito, for by Him, ang Him na word ay si Jesus Christ. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were made by Him and for Him. So makita natin dito, kasi yung Colossians na sinulat dito ay patungkol din kay Jesus Christ. Sulat ni Apostle Paul. So, makita, ang sabi dito, kung wala siya, for by Him will all things created. Sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nalalang. Maging mga trono sa langit, dito sa lupa, mga bagay na hindi nakikita, siya ang may lalang lahat. At sabi rito, sa verse 17, in He is before all things, and by Him all things consist. Yeah. So, makita natin, lahat daw ng bagay ay una siya. He is before all things. And all things, di ba? Lahat ng bagay ay nakakagalaw ng dahil sa Kanya. So, makita natin yung mga katotohanan dito. Siya ang way of creation. Yan. Kaya siya nagkatawan tao para sa atin. Iyon naman tawagin natin the way of redemption. Yung daan ng pagtubos. Yun. So makita natin, marami tayong makikitang aral patungkol sa Kanya. Dahil kung wala siya, wala tayong katubusan. Lahat tayo ay pupunta ng impyerno. Kawawa tayong mga tao. So, si Pablo, ang sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 7, sinabi ni Apostle Paul, in Him we have redemption through His blood, the remission of sin. Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo ay tinubos sa pamagitan ng Kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya siya naparito sa lupa, ipinanganak ni Mary upang mamatay sa krus pantubos sa lahat ng tao. Para tubusin ang tao sa kasalanan. Ngayon, ang tanong, para sa lahat yung katubusan, yung Kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, para sa lahat. Subalit, yung mga hindi sumampalataya o kaya tumanggap sa Kanya, ay hindi natubos. Sila ang magbabayad sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, mga minamahal, Luzon, Visayas, Mindanao,
mayroon pong dagat-dagatang apoy binanggit yung Biblia. Ang sabi sa Revelation 20:15, lahat ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay itatapon sa dagat-dagatang apoy. May aklat po ang Diyos. Lahat ng ginawa mo, masama at mabuti, mayroon siyang aklat. Nasa Bible yan. Binanggit ng Biblia. Huhusgahan tayo lahat sa ating mga ginawa dito sa mundo. Pagkatapos nating mamatay, yung kaluluwa natin ay bibigyan muli ng katawan yan. Katawang panglangit at katawang pang-impyerno. Mga kapatid, binanggit yun ng Bible. So, siya ang daan ng pagtubos, redemption. Way of redemption ay ang Panginoong Hesukristo. So, makita natin na kung wala rin siya, hindi tayo may panganak muli. Marami ang nagdideclare ang tawag ba dyan? Marami ang nagdideklara o nagsasabi sa kanila na sila ay born again. Pero pag tinanong mo, paano ka na born again? Hindi nila alam. So, alam lang nila na born again sila. Nagsasayaw-sayaw. Oh. Hindi ko inaano yung pagsasayaw. Ngayon, tanong ko lang, inutos ba ng Panginoong Hesukristo kaya ng mga alagad na sumayaw kayo sa Panginoon? Yun ang tanong ko sa inyo. Maraming ganong fellowship sumasayaw. Pero wala akong nabasa ng anak ng Diyos ay sumasayaw sa templo o kaya sa simbahan. Wala. So, makita natin, siya ang daan, sabi niyan, siya ang daan ng paglikha, siya rin ang daan para tayo maipanganak muli. Yan. Maraming nagdedeklara na sila ay anak ng Diyos. Pag tinanong mo yon, kung paano sila ay naging anak ng Diyos, ay hindi na alam. Subalit sinabi ng Bible, dito sa John chapter 1 verse 12, Juan 1:12, o kaya sa Tagalog natin, Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Yun, Tagalog, no? Kasi pag versikulo, parang Spanish yata ang word na yun So, makita natin doon, sa John chapter 1, verse 12, anong sabi doon? Sa Tagalog, datapwat lahat ng mga nagsitanggap kay Jesus Christ ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa makatuwid yung mga sumampalataya sa Kanya. Yan ang binanggit doon sa Tagalog. Sa English, sabi ron, diba? Yung mga whom they receive. Yan, titingnan natin sa English. John chapter 1 verse 12. Yun, naalala ko na sa English. But as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Yun. So makita natin, but as many as receive Him, datapwat lahat ng mga tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So yun ang katibayan natin na tayo ay anak ng Diyos
kapag tinanggap natin yung bugtong na anak ng Diyos na sinugo ng Ama para tubusin ka, para ka ay ma-adapt. Pag sinabing adapt, para ka maampon. Kasi, di ba, sinabi ng Bible, bugtong lang ang anak ng Diyos eh. Ngayon, tanong, paano ka maging anak ng Diyos? Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, John 1:12. So, makita natin, sabi diyan, siya rin ang daan para tayo ay maipanganak muli. Kasi sinabi niya, maliban na maipanganak muli, ay hindi ka, maliban na maipanganak muli, sa pamagitan ng tubig at espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang kapanganakang muli o kaya born again, yan ang way para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Si Jesus Christ ang nagtuturo niyan. Sa John chapter 3 nandoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So requirements ang kapanganakang muli para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Yan. Kung kaya binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para tayo ay maampon. Sinabi ni Apostol Pablo yon sa Galatians chapter 4. Yan. Pinatunayan ni Apostol Pablo, sabi rin sa Galatians chapter 4, yan. Sa kapanahunan, isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y tubusin sa ilalim ng kautusan upang tayo'y makatanggap ng pag-ampon. Yon. Kaya nga, yung mga hindi sumampalataya o tumanggap sa Kanya, ay hindi sila naampon. Yan. Walang binanggit ang Bible na tulad may ano niyan eh, adopted son daw, appointed son pala. Wala po sa Bible ang appointed son of God. Mayroon po adopted. Walang appointed. Yung appointed son of God nakulong na nga eh. Kilala niyo ba siya? Si Kibuloy. Appointed son daw. So, makita natin yung turo na tama ay turo ni Jesus Christ. So, ano pa ang mano natin? Di ba? Si Jesus Christ. Siya ang tamang daan. Siyang may likha, siya ang nagano ng katubusan, siya rin ang author ng redemption o kaya pananampalataya. So, pangalawa na tayo, mga kapatid. Mga minamahal, pangalawang point natin. Second point natin, sinabi ng Panginoon, I am the truth. Siya ang katotohanan. Maraming mga tao hinahanap ang katotohanan diyan sa kaya halos lahat ng mga fellowship, mga churches na malalaki, pinapasok niya, hinahanap niya yung katotohanan. Hanggang sa maligaw siya. Kasi hindi niya pinaniwalaan ang Biblia. Ay sinabi nga ng Panginoon, siya ang katotohanan eh. Bakit ayaw niyong maniwala? Kasi ang iba, ang turo lang daw ng Ama, ang paniniwalaan nila. Mayroong ganong mga churches eh. So, ibig sabihin, kapag hindi naniwala na si Jesus Christ ang katotohanan, yun po ay masasabi nating maling turo. Kasi hindi natin natanggap na si Jesus Christ ang katotohanan. Kung wala si Jesus Christ, walang katotohanan. Yan. Titingnan natin dito sa John chapter 1, verse 17. John chapter 1, verse 17. Ang sabi ng verse 17, for the law was given by Moses. Yung kautusan daw ay binigay, sabi, given by Moses. Di ba? Sa Old Testament.
Yan. Para dito sabi dito, but grace and truth came by Jesus Christ. Hindi lang truth ang ano dito, dumating sa pamagitan ni Jesus Christ. Yung biyaya at katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesus Christ. Kung wala si Jesus Christ, walang biyaya. Yun. Kasi dito dumating But grace and truth, yan, came by Jesus Christ. So maliwanag ang sinabi rito sa John chapter 1 verse 17. Ang sabi, yung dumating kautusan sa pamagitan ni Moses. Biyaya at katotohanan dumating sa pamagitan ni Jesus Christ. So, siya ang katotohanan. Kaya nga binanggit dito sa John chapter 14 verse 6. Diba? Sabi niya, ako ang katotohanan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So, ang katotohanan ay si Jesus Christ. Sa pamagitan ni Jesus Christ, dumating ang katotohanan. Kaya nga, ang binanggit ng Bible sa John 17:17 pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Yan, sinabi ni Jesus Christ. Kaya ang salita ng Diyos ang nagpapabanal sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. So ano ba ang pakinabang ng katotohanan? Pag nalaman mo yung katotohanan, ano ba yung mangyayari sa'yo? Yan. Titingnan natin ang sinabi rito sa John chapter 8. John chapter 8. John chapter 8, verse 31. Yan. So, simulan natin dito sa verse 30 hanggang 32. Ang sabi dito sa Biblia, as he speak these words, many believe on him. Habang siya nagsasalita, marami ang naniwala sa kanya. Verse 30. Yung 31, binanggit dito sa 31, then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye can continue in my word, then are ye my disciple indeed. So, papansinin natin dito, yung sinabi ng Panginoong Kristo, kung kayo, binanggit niya sa mga Hudyo, kung kayong mga naniwala, sabi diyan, kung kayo ay magpapatuloy, yan, sa katotohanan, kayo ay aking mga disipulo. So, magpapatuloy sa kanyang salita. Kaya nga napakahalaga ng turo na totoo, nanggagaling sa may-ari ng katotohanan na ang Diyos. Kaya nga ang Biblia napakahalaga Maraming tao hindi pinahalagahan ang Biblia. Subalit, dapat sa mga anak ng Diyos, pahalagahan ang banal na kasulatan. Yan. Kasi nandito sa banal na kasulatan, ang lahat ng mga katotohanan ipinasulat ng Diyos para malaman nating mga tao, para tayo makaiwas sa kasalanan. Kasi
dito sa verse 32, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Malalaman daw natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So makita natin, yung katotohanan pala ang nagpapalaya, di ba? Sa pagkaalipin. Ay si Jesus Christ, kaya nga, di ba yung pagkaalipin natin sa kasalanan, tinubos ng Panginoon. Alipin tayo ng kasalanan lahat ng tao nagkasala. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkasala ay hindi nakaabot sa pamantayan o sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan. Romans 3:23. Romans 6:23, sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So makita natin yung Biblia ay napakahalaga. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 4 verse 4. Ano sabi niya? Nung siya ay tuksoin ng diablo, ba? Siya ay hindi kumain ng 40 araw at 40 gabi. 40 days, 40 nights, hindi siya kumain, nag-ayuno. Ano sabi ng diablo? Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong bato ang tinapay nito. Ano sabi ng Panginoon? It is written, nasusulat. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Diba? Sabi niya, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pagkain ng tao ay dalawang uri. Mayroong pagkain physical para sa katawan natin, para tayo ay kumilos. Mayroon namang spiritual na pagkain ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, kung hindi ka nakakaalam ng salita ng Diyos, ang espiritu mo ay patay. Patay ka sa harap ng Diyos. Buhay ka physically, pero sa harap ng Diyos, patay ka, wala kang relasyon. Kasi hindi mo tinanggap yung tagapagligtas na sinugo niya na tumubos sa iyo, sa akin, at sa lahat ng tao. Hindi mo tinanggap eh. Kasi binigay yun eh. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yon, sa Ingles. Sa Tagalog, sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sanlibutan pong binanggit dito ay mga tao na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Tanong mga minamahal, pag ikaw ba'y binigyan, anong gagawin mo? 2 T lang. 2 liter T ang mangyari. Either tanggapin mo, diba? O tanggihan. Tanong ko sa inyo, diba? Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa kasalanan mo, para tubusin ka. Hindi mo tinanggap si Jesus Christ na tagapagligtas. Pagdating ng araw, ikaw ang magbabayad sa iyong kasalanan sa dagat-dagatang apoy. Tsak yan, mga kapatid. Sinabi ng Bible, pag sinabi ng Bible, walang ano yan. Walang kasinungalingan yan. Lahat. Kasi sinabi niyan eh, pag hindi mo sinampalatayanan si Jesus Christ, sabi ng John 3:16, ano sabi? Ang sino man sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang hindi sumampalataya, John chapter 3 verse 18, ay hahatulan ka ng Diyos.
pagkatapos mong mamatay, nahahatulan ka. Either langit ka o impyerno. Ganun lang. Ang sabi ng John 3:18, ang lahat ng sumampalataya sa anak ng Diyos ay hindi hatulan. Subalit ang sumampalataya ay hindi hatulan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pang isa, John 3:36. Yan. Ang sabi doon, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi sumampalataya sa anak ng Diyos ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang mananatili sa kanila. Biruin mo yun. Buhay ka ngayon, masaya ka, nagbe-beer house ka, marami kang babae, marami kang pera. Pero hindi mo alam pagdating ng araw, galit sa iyo ang Diyos. Kasi hindi mo tinanggap yung binigay na tagapagligtas na tumubos sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na nagkatawan tao para tubusin sa pamagitan ng dugo. Na sinabi ni Apostle Peter, 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, ang atin daw katubusan ay sa pamagitan ng dugong malinis. Yan, precious blood. Pag sinabing precious, walang dungis at walang bahid ng kasalanan. Sumakita natin yung katotohanan ang magpapalaya. Ang sinabi ng John chapter 8, si Jesus Christ ang nagtuturo dito. Hindi si John. Kasi sinabi niya sa lahat ng mga naniwala, sabi, kung kayo ay magpapatuloy sa aking salita, kayo ay aking mga disipulo. Ngayon, may mga tao na sumampalataya lang. Hindi yun sapat eh. Pag sumampalataya ka lang, sabi dito, continue in my word. Paano ka makakasunod sa mga utos, sa mga gusto ng Panginoong Jesucristo kung hindi ka magpapatuloy? Subukan mong sumunod sa tatay mo. Malayo ka, makakasunod ka ba? Marinig mo ba lahat ng boses ng tatay mo, halimbawa? So, makita natin, siya ang katotohanan. Ang sinabi, makakalaya tayo sa ating pagkaalipin sa kasalanan, sa mga tradisyon na walang kabuluhan, na walang batayan. Na napakaraming tradisyon, di ba? So, makita natin, yung mga mananampalataya na nakalaya doon sa mga tradisyon, pagsamba sa Diyos-Diyosan na pinagbawal ng Diyos. Yan ang ginagawa natin, di ba? Mga Pilipino. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Lahat ng barangay, yun, lahat ng mga may simbahan. Di ba? Mayroong mga imahin na pinagbawal ng Diyos. Sa Exodus pa lang, sa Old Testament, pinagbawal na yan eh. Pero yun ginagawa ng tao. So, makita natin, kaya nga, ang tunay na anak ng Diyos, hindi sasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga imahin na pinagbawal ng Diyos. Ayun. So, sabi dito, siya ang katotohanan. Pangatlo na tayo mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, I am the life. Siya raw ang buhay. Di ba? Naalala nyo kanina sa John chapter 1 verse 3, kung wala siya, walang nalalang. Ano ba yung mga nalalang, di ba? Hayop, tayo. Yung pinakamahalagang nilalang ng Diyos, tao. Si Eve at Adan. Iyan ang pinakamahalagang nilalang ng Diyos. Pinaka-precious na nilalang. Tayong mga tao. Ang tao po ay may tatlong bahagi ang tao, hindi lang isa. Yung
tao, mayroong tatlong bahagi. Isa, yung katawan, itong nakikita natin, at mayroong kaluluwa, at mayroong espiritu. Tatlo yon. Kung paano ang Diyos ay tatlong persona, ang tao rin ay tatlong bahagi. Katawan, kaluluwa, espiritu. Binanggit yan ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Nandun yung katibayan yan. Binanggit yung kaluluwa, espiritu at katawan. Tatlong bahagi. Kaya nga ang Diyos ang original na 3-in-1. Ang kanyang nilikha ay 3-in-1. Tingnan mo yung mangga. Bunga ng mangga. Diba? 3-in-1 yan. Isang mangga, anong bahagi? Balat? Ano pa? Yung laman na kinakain natin sa kabuto. Diba tatlo? So makita natin, siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya tingnan nyo yung John chapter 1 verse 4. Sabi ng verse 4, in Him was life. Oh. Sino yung word na Him? Si Jesus Christ. Yan. Ang sabi diyan, in the life was the light of men. Yung buhay daw ay liwanag ng tao. O, bakit sinabi liwanag? Kasi nga, di ba, kung walang buhay, hindi mo makikita kasi patay, di ba? Ililibing. Yan. So makita natin, si Jesus Christ ang buhay physical. Siya ang nagbigay ng physical na buhay natin. Tapos, siya ang naglikha sa atin, siya nagbigay ng buhay, pero ayaw mong paniwalaan. Ngayon, tanong, sinong kawawa? Ang Diyos ba ay malulugi? Ang Diyos po ay hindi malulugi. Kailanman hindi sila malulugi, hindi siya malulugi. Tayong mga tao. Kasi nga, kapag hindi mo sinampalatayanan si Jesus Christ, lugi ka, lugin-lugi ka, kasi pupunta ka ng impyerno. Tsak yun. Naalala nyo ba yung doon sa Luke chapter 16 verse 19 to 31? Ikikwento ko sa inyo, hindi na natin babasahin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, may dalawang tao, ang isa ay mayaman at ang isa ay pulubi. Ang pangalan ng isa ay Lazaro, yung pulubi, ay ang mayaman, hindi na binigyan ng pangalan. Yun. Yung pulubi ay nanghingi ng pagkain doon sa hapag ng Kung baga sa parang aso na nanghingi ng mga tira-tira. Pero pareho silang namatay. Yun. Yung pulubi, dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham. Pag sinabing sinapupunan, doon sa lugar ni Abraham. Tanong, sino si Abraham? Tao ng Diyos. Sumampalataya sa Diyos. Sumunod sa utos ng Diyos. Si Abraham. Tinawag yun, ang pinunta na yun ay paradise. Yan. So makita natin, nung mamatay yung mayaman, dinala ng anghel yung kaluluwa ng mayaman doon sa impyerno, mainit. Yun. Doon sa kabilang bahagi. Ano sabi ng kaluluwa ng mayaman? Yung kaluluwa po ay nagsasalita sapagkat yung kaluluwa sa loob ng katawan natin, iyan ang tinatawag na totally tao. Iyan ang pinakatao, kaluluwa. Kung walang kaluluwa, ano ito, kahalang natin, katawan. Binanggit yan ng Bible, yung kaluluwa ang pinakamahalaga sa tao. Dinala ng anghel doon sa impyerno, mainit. Ano sabi ng mayaman, kaluluwa ng mayaman? Amang Abraham, yan, suguin mo si Lazaro at tubog ang kanyang daliri sa tubig at para maibsan ang alab na ito.
O, ibig sabihin, mainit, may alab eh. So, anong sabi ni Abraham? Di ba? Ano sabi ni Abraham? Nagpakasasa ka dito sa mundong ito. Si Lazaro ay naghihirap. Pero napunta siya sa Abraham Bosom, sa paraiso. Pero yung pakiusap ng kaluluwa ng mayaman, papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat meron akong 5 kapatid. Ayaw ko silang mapahamak. Ayaw ko silang mapunta rito, sabi ng kaluluwa ng mayaman. Ano sabi ni Abraham? Kahit papuntahin doon si Lazaro, kung hindi sila maniwala kay Moses sa mga propita, kung hindi sila maniwala kay Moses sa mga propita, so, ibig sabihin, kahit yung patay at bumangon at magano, kung hindi sasampalataya sa Panginoon, di ba? Mapahamak sila. So, alam nyo ba yung destinasyon pag namatay? Sa panahon na yun, may paraiso. Pero ngayon, tuloy langit na ang kaluluwa. Sabi ni Apostol Pablo. So, makita natin yung destination. Mainit. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa pa. Bakit napunta yung pulubi doon sa paraiso? Kaya po nakapunta yun dahil mayroong pananampalataya sa Diyos, bagamat siya ay pulubi. Sa pangalimbawa niyan, mga kapatid, yung kasama ng Panginoon na pako sa krus ng Kalbaryo. Yung isa, sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, iligtas mo yung sarili at iligtas mo rin kami. Ano sabi nung isa? Hindi ka ba natatakot? Tayo ay napunta rito, naipako tayo para sa ating kasalanan. Ang taong ito ay walang kasalanan. Ang sabi ng isa. So, yung isa, mayroong pananampalataya. Yung isa, wala. So, sabi ng isa, Panginoon, alalahanin mo ko pag nasa kaharian ka na. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Sa Luke chapter 24, sinabi ng Panginoong Hesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Isasama kita sa paraiso. Di ba magaling? So, ibig sabihin, mga kapatid, mayroon talagang destinasyon ang kaluluwa natin. Kaya nga, ang nakakawa yung mga nagpapakamatay na yun na hindi naman nila sariling buhay, pinapatay nila dahil sa suliranin. So, siya ang nagbigay buhay pisikal. Ngayon, siya rin ang nagbibigay ng eternal na buhay. Yung walang hanggang buhay ay na kay Jesus Christ din. Di ba? Ulitin ko yung binanggit dun sa John 3:16. Ang sino man sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan, sabi, sumampalataya sa anak ng Diyos. Siya ang buhay na walang hanggan. So, dito sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13. Yan, babasahin natin ng buo. Baka maano ko yung ibang bahagi. Hindi ko na. Baka sabihin nyo ay kulang. 1 John chapter 5. Ang sabi rito, verse 11, "And this is the record that God hath given us eternal life. In this life is in His Son." Maliwanag ang sinabi ng Bible. Ito daw ang nakasulat, naka-record, that God, ang Diyos, nagbigay ng walang hanggang buhay
at ang buhay at ang hanggang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Nasa kanyang anak. Yun. So, verse 12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Ito yung binabanggit na buhay na walang hanggan. Sabi, ang kinaroonan ng anak ay may buhay. Subalit ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. Walang buhay. Yan. Sabi dito sa verse 13, these things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Ito raw mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang manampalataya kayo sa pangalan ng anak ng Diyos, upang malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, yung buhay na walang hanggan ay na kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang buhay na walang hanggan, at ang kailangan ng tao ay pananampalataya sa Kanya, sapagkat nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga minamahal, mga Pilipino, kahit nasaan kayo, sana mapanood nyo ang video na ito para malaman nyo kung sino si Jesus Christ. Diba? Ang Bible kasi napaka-perfect ng Bible. Kaya nga sinabi rin ni Jesus Christ, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, ang sino man ay hindi makaagaw sa aking kamay. John chapter 10 verse 28. Yan, John chapter 10 verse 28. Maging 29, mga kapatid. Sinabi ni Jesus Christ, ang aking Ama ay makapangyarihan sa lahat. Sa kamay ng aking Ama ay walang sino man makakaagaw. So makita natin yung proteksyon ng Diyos sa anak ng Diyos. Oo, magkakamali tayo, pero nandoon pa rin ang proteksyon ng Panginoon. Hindi tayo mapahamak. Kasi ang Diyos po ay nangako na hindi tayo iwan ni pabayaan man. Kung tunay kang anak ng Diyos, hindi ka iiwanan ng Diyos. Tapat ang Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. Binanggit ng Bible, Numbers 23 verse 19 nandoon. Titus chapter 1 verse 2 nandoon din. Ang Diyos po ay hindi katulad natin nagsisinungaling pag nagipit. Yun. Kaya nga mga kapatid, maliwanag ang sinabi ng Bible. Sinabi na, sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man, di ba, makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Binanggit niya yan. Kaya kung gusto nyo na makapunta na langit pagkatapos nating mamatay, bakit hindi kayo sumampalataya sa Panginoong Hesus? Tanggapin nyo siya bilang tagapagligtas. Walang ibang binigay na tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesus lang. Matthew chapter 1 verse 23, sinabi kay Mary, ipapanganak mo ang isang lalaki at tatawagin mong Hesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. So walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesus lang. Kaya nga sinabi niya, tiyakan niyan sinabi. Di ba? Ako ang daan patungo sa langit. Siya rin ang katotohanan. Siya rin ang buhay. Ngayon, kung sasampalataya ka sa Kanya, bakit hindi mo tanggapin siya ngayon? Kasi, di ba, siya lang binigay. Sabi ng John 3:16, ibinigay ng Ama ang bugtong na anak upang sino man sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa gabing ito ay nais kong liwanagin sa inyo. Kung wala si Jesus Christ, hindi ka nalalang. Kung wala si Jesus Christ, wala tayong katubusan. Kung wala si Jesus, wala tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga, sana sa makapanood ng video na ito, sampalatayanan nyo
ang Panginoong Kristo, sapagkat yun ang binigay ng Ama para tayo ay makaakyat ng langit. Siya lang ang binigay, wala nang iba. So, sa gabi ito, maraming salamat sa inyo. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Maraming palagay ko mga 27 o 28 na video na aking na-upload para lang makatulong sa bawat isa sa atin. At, excuse me. Malaking tulong din ito. Sana ay sa biyaya ng Panginoon ay mapanood nyo to at i-share sa iba para sila rin ay makaalam ng mga katotohanan mula sa banal na kasulatan na pinasulat ng Panginoon o kaya sinalita ng Panginoon para malaban natin ang mga katotohanan para makalaya tayo sa maling turo. Kasi ang sabi doon sa John chapter 8, di ba? Binanggit ko kanina, ang sino man nagpapatuloy sa aking salita, yan lang ang aking mga disipulo. Yan. So, ang turo ni Jesus Christ, totoo, sapagkat siya ang katotohanan. Yan. Mga minamahal, maraming salamat. Nawa ay pagpalain kayo saan man kayo naroon sa daigdig nito. Sana pagpalain nyo ang Diyos na naglalang sa atin. Muli, maraming salamat din sa lahat na makapanood nito. Nawa ay unawain ninyo ang Biblia. Nasa Biblia ang katotohanan. Sinulat na ng Diyos para malaman natin. Yan. Sana pag nalaman nyo o napanood nyo ito, ay nawa ang Diyos ang magpaunawa sa inyo ng mga katotohanan mula rito. Muli, magandang gabi sa inyong lahat.